Nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Saturday weekend at samahan niyo po kami for 1 hour at pag-usapan po natin ang ating kalusugan. Welcome po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella ni Bensal in this evening. Sasamahan nga po tayo ng ating pinagkakatiwalaang family physician at infectious disease expert. I-welcome po natin walang iba kung hindi si Dr. Ray Salinel Jr. Good evening, Doc. Kumusta? Magandang gabi po sa inyo lahat. Nako, ano ba gagawin natin? Sure, marami po sa ating po mga kababayan po ang on the go-go, nasa Divisoria siguro, nasa kung saan-saan namimili within this period. Kaya naman po, ingatan po natin ang ating pong bituka. No? Ingatan po natin ang ating pong bituka dahil hindi po biro po yung mga kaibigan. Ayaw naman po natin na mag-LBM tayo. O di naman kaya ma-impatcho, di ba? Ma-impatcho, indigestion, magkasakit tayo, maging constipated, no? Imagine po yan, magka-almoranas habang nagkakasaya po mga tao. Kaya po, samahan po ninyo kami hanggang mamaya po tayo pag-usapan po natin ating pong kalusugan. In particular, ang ating pong pinaka-focus po ngayon yung almoranas. Yes. Speaking of almoranas, kapartner nga rin po natin ngayong gabing ito ang Hemaway na Lunas sa Almoranas. Ang Hemaway po ay available sa Mercury Drug Outlets nationwide at mabibili po ito sa murang halaga, abot kaya ng inyong mga bulsa. At kung kayo nga rin po ay may mga katanungan, maaari na rin po kayong mag-message sa ating Facebook page na Hemaway or PM is the key, dahil marami nga rin po for sure ang nahihiya na magsabi na sila nga po ay nagsasuffer sa almoranas. Kaya kung ayaw nyo man pong magpakilala, di ba, Doc? I-message na lamang po kami ni Doc Salinel sa aming mga Facebook page, Ella ni Bensal. At sa iyo, Doc? Reynaldo Lemos Salinel Jr. Reynaldo Lemos Salinel Jr. Yan po yung public account po. Wala mo po kung pinagtataguan. Kaya po, public po yan. You can PM nga. Tama ba yun? Yes, PM ba PM yun? is the key. Para kung may mga tanong po kayo, siguro po, diretso na po yung tanong. Kasi minsan po kasi parang friend request. Minsan hindi ko po taga pinapansin.
Unless otherwise talaga, may tanong ako makita na tungkol talaga po sa problema sa tiyan, problema sa bituka, problema po sa almoranas, sasagutin po natin kaagad. Pero it doesn't necessarily follow, no? Pag sinagot mo ba, friend mo na siya, hindi pa, no? Hindi pa naman, Doc. Hindi pa. Oo, not unless i-accept mo yung friend request niya. Oo. Oo. Pero at least, pwede ko siyang sagutin kaagad, no? No, tapos pwede na mag-start ang conversation. Yes, pwede na kayo maging chatmate. Maging chatmate doon po. Kaya po, wag kayong mahihiya po. Ito po kasing almoranas or hemorrhoids, ito po yung medyo hindi ho na pag-uusapan, hindi ho masyado napapansin. For all you know, marami po sa ating mga kababayan po nagsasuffer po nito dahil hindi po biro ang quality of life na pwede pong mabago pag tayo po ay meron pong almoranas. Okay, papaano nga ba, Doc, nakakaapekto sa isang individual yung pagkakaroon ng almoranas? Papaano ito nagiging sagabal sa kanyang araw-araw na buhay? Na kung dati-rati, syempre, 'di ba, Doc, kahit magmadali ka, kahit ano man ang gawin mo, matraffic ka, okay lang. Pero kapag ikaw, Doc, ay may almoranas, papaano ba yan makaka-apekto sa kanyang araw-araw na pamumuhay? Just parang ganito yung, pero may kwento po ako sa inyo. Like today, meron po akong pasyente, isang 68-year-old female. Okay. Yung anak po niya ay non-practicing nurse. Kasi licensed na nurse. Na OFW siya dati. Yes. Pero hindi na siya nagkatrabaho ngayon kasi nga po, binabantay na po yung kalusugan ng nanay na 68-year-old. Ambulatory pa naman. Kumbaga gumagalaw, naglalakad pa naman. Pero nasa clinic ko, kasi nga po, 4 o hanggang 5 araw na po, hindi nakakadumi. As in, inaaway niya na yung anak niya. Irritable Irritable na Doc. siya. Oo. Kasi, kulang na raw daw, parang sinusuntok-suntok na raw niya yung tiyan niya. Para lang daw, kumbaga, baka madumi na siya, yung mga ganun. So, imagine mo ha, inaaway niya na yung anak niya kasi hindi na siya madumi. Nasabi na anong pwede kong inumin? Ganun. Sabi ng anak ko, ma, hindi ako doktor, nurse ako. Ganun. Pa-check up na kita. Yung mga ganun tipo. So, hindi na lang sa clinic. No? So, nagbigay na po tayo ng mga laxative, kumbaga para madumi po si nanay. So, yung isa ko namang pasyente, di ba, rider po siya, food rider. No, food rider. Talaga pong hindi siya makapasok, hindi siya makaupo ng maayos, hindi siya makapagmaneho ng maayos, no? Dahil nga po nauupuan niya. No, yung kanya pong almoranas, which is mahapdi. Okay. No? So, hindi niya alam kung kasi di ba usually ang upuan ng motorsiklo kasi parang di ba triangular yon, of which yung part na pinaka apex nung is medyo matigas yun eh. Oo. Di ba matigas yun talaga? Doon mismo tumatama daw yung kanyang almorana. So minsan daw nagmamaneho siya na parang nasa kaliwang side lang yung puwit niya. Sa kanang side lang yung hindi daw niya alam kung magra-right ba siya, magle-left ba siya, yung mga ganung tipo. So imagine niyo po yung pong ganong klase ng life meron ka, 'di ba? Kaya naman po hindi po biro yung quality of life talaga po na pinag-uusapan po natin dito ay pwede talaga makaapekto sa iyo pong araw-araw na buhay. Kaya po wag kayong mahiya na magpa-check up po sa inyo pong doktor para pong maagapan, no? Sabi ko nga po, wag na po nating hintayin po na yung pong 1,000 pesos na bilihan ng gamot ay maging 10,000 o 100,000 pesos pa yan. Kasi nga po, kinakailangan na po natin dukutin, kailangan na po natin po na ma-ospital. Kumbaga, gagamit na po tayo ng mga puwersa. Yung po, puwersa Hindi na kaya ng yung traditional na pamamaraan, di ba? There's such thing as labatiba. Yung labatiba po, meron nabibili naman po na parang sa bahay po na pang do-it-yourself na labatiba po. Pero meron din po talaga na need natin na ipa-admit, no? Si nanay or si tatay or si kuya or si ate pagka ganyan po na constipated, na hindi po nakakadumi ng 5 araw na po, na meron po tayong ginagamit po talaga na ingredient or chemicals po na minsan parang malabiday na para ma-flush out yung pong laman po nung kanya pong bituka. So, hindi po biro no pag ma-admit ka sa ospital unless otherwise talaga public, no? Siyempre pag public libre. No, pero pagka mga private, alam naman po natin na private po 'yan. Kaya po mahal, okay? So hindi ho biro, no, kinakailangan po talaga
gawin natin ang paraan na huwag tayo mag-suffer ng constipation para hindi po tayo magkaroon ng almoranas. Mamaya po pag-uusapan po natin yan. Yes. May mga nababasa nga rin ako, Doc, na nagko-comment sa isang video, sa mga reels, 'di ba, sa mga feeds sa Facebook, Doc, na hindi nga daw po talaga madali na magkaroon ng almoranas dahil mahapde, masakit, hindi nila alam kung paanong posisyon sa pagtulog, sa pag-upo, yung kanilang gagawin. Kaya nga, Doc, pag-uusapan nga natin kung paano nga rin po ba yan gagamutin o lulunasan, ano? Paano nga rin po ba makakatulong ang Hemaway dyan? Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Hemaway na Lunas sa Almoranas. Ang Hemaway po ay available sa Mercury Drug Outlets nationwide. Mapa Luzon, Visayas at Mindanao, saan man sulak kayo po nandoon, maaari po kayong mag-avail po ng Hemaway sa murang halaga, abot kaya ng inyong mga bulsa. Para nga rin po sa may mga katanungan, maaari po kayong mag-message sa Hemaway Facebook page o di naman po kaya sa kanilang hotline number 0998 583-1397. Ulitin natin, 0998-583-1397. At very stressful ang week at ang month na ito dahil nga po sa andaming kaganapan. Yes, Dok, talagang diba? sabi ko nga po, ingatan po natin ang ating pong bituka. Dahil hindi po biro, no? Hindi naman po ako nagpapa-KJ sa inyo, pero hindi po biro dahil I'm sure, sabi ko nga po, pinaka-konti siguro 3 Christmas party ang posible nyo pong puntahan or ma-atenan. No? But then, syempre, marami kang kaibigan, marami nag-i-invite sa iyo. So kung, kaya, elevated ang blood pressure, elevated ang blood sugar, elevated ang blood cholesterol, triglyceride, pati liver po namamaga, okay, pati timbang, no? Talagang 1 or 2 kilos no madadagdagan ka po, 'di ba? So, doble burden 'yan. Yes. Doble burden 'yan sa lahat. Lahat po talaga, kidneys mo, intestine mo, liver mo, prostate mo, yung constipated ka, posible mag-constipate ka, yung ganyan. So, talaga pong hindi biro. Ingatan po natin yung ating pong kalusugan. Yung mga pagtaas ng kolesterol, ng blood sugar, 'di ba, Doc, ay patong-patong na factor na rin yan 'di ba? May kaugnayan na rin diyan yung stress. So yung stress nga rin po ba, Doc, dahil nga rin po sa puyat, sa traffic, sa dami ng trabaho, mag-OT ka, 'di ba? Para tapos na yung trabaho mo, makapagbakasyon ka. Yung stress ba, Doc, contributing factor or maaring main factor ng pagkakaroon ng almoranas? Wala akong nabasa po na, ang nabasa ko lang talaga, cancer talaga. No? Though hindi naman po talaga lahat ng mga nagdudugo pong anus ay almoranas. No? Yes. Baka nga po may iba po ito. Kaya hindi po biro po yung stress. No? Nagpo-produce po yan ng free radicals, which parang weekends, no? Pinapahina po ito yung ating pong cellula. Okay, so pag mahina po ang cellula po natin, mahina po naturalesa po natin, marami pong sakit tayong pwede pong makuha. Okay? But then, ang sinasabi po natin, pag ito pong Pasko kasi, number 1, madadagdagan yung timbang mo. Diba? Yung overweight, obesity, isang risk factor yan for almoranas. No? Number 2, posible pong ma-overwork yung iyo pong intestine. Hindi niya alam kung paano siguro i-digest yan. Okay. Yung mga kinain mo. So, posibleng maimbak yan doon. Sa bandang baba. No, it will a lot of pressure. Pag naalala ko tuloy, ako nag-training po pag September ng anak, Mrs., ginawa niyo yan ng December, no? Okay. Yung mga ganun tipo. No? So, actually, isang buntisan nga lang o isang anak lang po talaga, posible talaga magka-almoranas ka, no? Lalo na po pagka dumami pa yung pagbubuntis mo, lalo po tumataas yung chance na magkaroon ko po ng almoranas. Yung po lagi nakaupo. No? Lagi po nakaupo po sa mga panahon na ito ay talaga pong nagkakaroon po ng malaking pressure doon po sa pinakaanos po natin, lalo po yung mga ugat natin. Yung ugat na yan po, para pong ugat po ng binti ninyo. No? Para po yung varicosities. No? Magang-maga po yan. So imagine mo, mataba ka na, overweight ka na, tapos dahil kapag nakaupo, hindi ka gumagalaw, wala kang movement, tapos hindi ka pa marunong kumain ng, I'm sure kasi pagka ganitong Pasko't bagong taon, ano ba, hinahanap na pagkain, morcon, lechon paksiw, lechon, balat na lechon, okay, lahat ng mga masasarap na karne. No? Yan po mga karne po yan, nagpapatigas ng dumi natin compared kung may hilig ka sa mga gulay at prutas. Yung dory. Cream dory. Cream dory po na tangige steak, o kaya po, ano ba yon?
salmon, okay? Tapos, susundan mo pa yan ng marami pong iba't ibang klase mga vegetable salad, okay? Ano ibig sabihin ko nun? Yung po mga fibers, kailangan po natin. Yung mga fibers na yan po, siya magwawalis ng ating pong bituka para po lumabas kaagad yung ating pong poops, no? Para isang ire mo lang labas kaagad. Kasi kung lagi ka pong iire, doon na po tumataas yung risk na magkaroon tayo ng almoranas. Okay. Doc, may question dito, dahil na-mention nyo nga po kanina yung pagbubuntis, Sa pagbubuntis, bakit daw po ba nagiging prone sila sa almoranas? Ito ba ay dahil sa innate na ng katawan ng nagdadalang tao, Doc, Dahil nga po kapag buntis, nagiging constipated o nahirapan dumumi? Hindi. Pagka buntis tayo, imagine po ninyo, pag palaki ng palaki po yung baby, Oo. okay, dinadaganan po talaga niya lahat ng, imagine niyo po, ang ating pong uterus kasi po, nasa likod po niyan, yung mga bituka natin. Pag lumalaki na yung uterus, okay, ito na yung bata, Oo. nandito na yung mga bituka. Okay. Kaya sometimes parang andali mabusog. Okay. Tapos, habang lumalaki po yung baby po, nadadaganan na po niya yung baba. Oo. Yung baba po niya, lalo kung nakatayo ka, naglalakad ka. No, yung pressure po doon sa pinakababa po, sa may sa mga anus area po, yung mga ugat po doon, tumataas po. Nadadaganan niya Yes. Nadadaganan po niya. Yun pa yun Number 2, pag nasa labor stage ka na, Okay. nagle-labor ka, no? Kasi nga, the only way para po matulungan mong mailabas yung baby mo is really contraction, no? Iiri At ka. talaga mag-bear down ka, umiri ka. So yung process po ng pag-iri at pag-bear down or pag-iri po will triple ka, quintuple, no? Yung pressure doon sa baba, okay? So talagang minsan po talaga lumalabas na talaga yung yung fleshy material doon po sa puwet po natin, lalo na pag pinipilit mong nasasabi sa'yo ng OB, isa pang misis, isa pang push, isa pa, isang malakas po na push, yung mga ganun tipo, talagang bibigyan mo lahat. Kaya more often than po minsan, if you will notice po, yung mga pregnant women, aside from having those stitches, no, talaga pong iba na sila maglakad pagka tapos sila manganak, no? Lalo na pagka yung normal delivery, normal delivery po. Dahil nga rin po sa yung problema po diyan sa paglabas po ng mga hemorrhoids, no? Habang dumadami, no, kumbaga hindi ka pa nga nakaka-recover doon sa una mong pag-ire, mabubuntis ka ulit, manganganak ka ulit, 'di ba? Yung mga ganung tipo. Kaya po ganoon. So dapat po talaga pagka ganyan po na buntis tayo, kumain tayo ng maraming fibers. Okay. Naisip ko lang kanina, Doc, dahil nga po nasabi niyo na kapag lumalaki yung uterus ng babae, dahil nga po siya ay nagbubuntis, nadadaganan or naiipit yung kanyang internal organs o yung mga bibituka-bituka, 'di ba? So kapag ba nagsusuot rin ng mga masisikip na damit, maaari ba, Doc, na maging sanhiya ng almoranas dahil naiipit nga rin po yung tiyan, 'di ba? Although wala pa ako nabasa po talaga po ng konkretong evidence na somehow po kasi anything that will give so much intra-abdominal pressure, no? Yung po siguro mga lagi nakagirdle. No? So, siguro maganda magsagawa ng research diyan, ano? Kung yung po lagi nakagirdle ba o lagi po nakamahigpit na sinturon ay may almoranas, no? Baka that would somehow contribute, no? Pero wala pa naman akong solid na nabasa po na yung risk doon. But basta alam na po natin na pagka tumataas po yung abdominal pressure sa ating tiyan po, dyan po nagkakaroon po ng risk talaga na magkaroon ng kundi external hemorrhoids, internal hemorrhoids. Okay. Pag-usapan nga natin, Doc, ano nga po ba ang mabisang gamot kung sakali nga pong ma-diagnose ang isang tao na siya ay may almoranas? At ang Hemaway nga rin po ba, Doc, ay appropriate or applicable para sa mga nagdadalang tao na may almoranas at the same time? Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV Saturday edition. Kapartner pa nga rin po natin ang Hemaway na Lunas sa Almoranas. Para pa rin po sa may mga katanungan tungkol sa Almoranas o hemorrhoids, ang ating hotline number na maaari nyo pong padalhan ng mensahe ay 0998 583-1397. Again, 0998-583-1397. Or mag-message lamang po sa Facebook page ng Hemaway. Balikan nga po natin, Doc, yung ating naiwang katanungan kung ano nga po ba yung best treatment option para sa mga may almoranas. Well, kasi depende siguro kung anong level ng ng almoranas, ano ba to, external hemorrhoids lang ba ito? Internal hemorrhoids lang ba ito? Or mixed type, no? So it will depend. And at the same time, sometimes talagang minsan pag kailangan mo pag-aralan din yung lifestyle ng pasyente. Ano ba? Are you smoker ka ba? Ikaw ba'y alcoholic? Lagi ka bang nakaupo? Ano ba yung taga-pirma ka lang ba ng cheque? Yung mga tipo, wala ka bang physical activity? Yung mga tipo, ikaw ba, cook ka ba? Ikaw ba'y cook or chef? Yung mga kain ka ng kain. Yung mga tipo, di ba? Ano ba timbang mo? Ano ba BMI mo? Di ba?
So, marami tayong dapat. Ano ba favorite mong food? Diba? Sometimes, pakikialaman mo talaga no? Yes. Pakikialaman mo. Uusisain and you would mo, recommend. Doc. Magiging marites ka. Oo, talagang minsan pakikialaman mo talaga. Ano ba pa favorite mong food? Hindi ka ba kumakain ng gulay? Yung mga ganun tipo. Aminin natin talaga, bihira na lang po talaga ako makakilala po o makakita ng mga kalalakihan nga na mahilig pa po sa gulay. Puro na karne talaga. Barbecue, chicken, beef, mga shawarma. Yung mga ganun tipo, di ba? Yan yung mga pagkain eh. So, hindi po di kahon. Hindi po di kahon. But, yung ating pong Diosmin hesperidin na Hemaway po, ito po yung plant-based. Ito po ay galing po sa katas po ng citrus fruits. Or when we say citrus fruits po, talaga pong pamilya po yan ng mga dalandan, lemon, kahil, kikyat, ano pa ba? Mga, pomelo. Mga ganun, pomelo. Dalandan. Mga basta po may citrus po, yan. Yan ang pamilya yan. Ang molecule na yan po ay nagiging diosmin sa hesperidin po. Tumutulong po yan para labanan po ang inflammation, no? Anti-inflammatory siya. At the same time, nagpapaganda po ng daloy ng dugo. Okay. Eto, Doc, ang Hemaway nga po ba ay appropriate or applicable nga rin po bang i-take na mga buntis at the same time na diagnose na may hemorrhoids o almoranas? Kasi Alam mo, sabi niya dito, Doc, pag buntis ka, medyo talaga tayo dyan, tagilid tayo ng konti. maingat tayo. Kasi we're talking about Dalawang buhay. Oo. 2 lives na yun no? Natin kasi alam ko anong posible pong, di ba nagpapalabnaw ng dugo, nagpapaganda ng dugo yung yung Hemaway po natin. So hindi natin alam, baka mamaya biglang mag-bleed yung pasyente, kasalanan pa ng Hemaway. Di ba? Kaya most likely po, pagkaganyan po na mabuntis po, wala mo na po tayo talagang iinumin. Binibigay na kung ano dyan. Talagang conservative. Very conservative po talaga tayo. Diyan papasok po yung hot seat. Diyan papasok po yung talagang riregaluhan mo talaga siya natang prutas na may vitamin C. Okay? Riregaluhan mo siya ng maraming gulay, di ba? Yung mga ganun tipo. Though, alam naman po natin na ngayon po, ang iba na po yung mga ultimong mga buntis po, mga nagsusumba na 'Di ba? May mga ganun na, may mga calisthenics, may mga pilates ng mga buntis diba? Ang dami nang Nagugulat ginagawa. tayo, Doc, na parang dati-rati, 'di ba, yung mga nanay-tatay natin bawal ka mapagod, bawal ka mag-exert ng effort and everything. Pero ngayon iba na po. Nag-gym pa yung mga nagbubuntis ngayon, 'di ba, Doc? Pwede pa mag-travel. So, importante po talaga na pag-aralan din po natin yung mga lifestyle din po ng ating pasyente. So, basically, Doc, yung Hemaway ay para sa mga may internal at external hemorrhoids cases. Pero paano to iniinom? Okay. Yung pong Hemaway natin comes in a box of 30. Nung unang kong I was introduced to the product, pinag-arap ko, ba't kaya walang tingi-tingi? Na walang 10, walang 5, kundi talagang 30. So sabi ko, alam ko na, for a successful initial treatment, sa kaya siguro binigay po na nakalagay sa box, no? Ang ginagawa po ang recommendation ng ating pong Hemaway is 1 tablet 3 times a day. Okay? By 1 week, most likely po, no, hopefully, kung mild lang 'yan, makukuha na po ng Hemaway 'yan. Okay? But then, kung grabe na po talaga, mga level 2, level 3 na siguro. Okay, dito na papasok po yung posible po madoble yung dose. Okay. No? Nakukulangin po yung 30 tabs na in one box, di ba? So ako, lalo na po kung ang pasyente po magtatakbo po sa kliniko, Doc, may dugo na ako nakita. Ganon. Doc, talagang hindi na ako makaupo ng maayos. Hindi ako makatulog ng maayos. Nagsusoil na po yung underwear ko. May bleed na po doon. Maraming taong takot sa dugo Diba? So sometimes ako po, nagbibigay kagad ako ng maximum dose. No? 2 to 3 tabs, 3 times a day. Until iti-taper ko. No? Well, like, maximum dose ako, full dose, 2 to 3 tabs, 3 times a day for 3 days. And then, magbabawas ako. Gagawin kong 2 tabs, 3 times a day. After 3 days, babawasan ko. 1 tab, 3 times a day. Okay.
Hanggang sa ang maintenance dose ko talaga, never ako nag once a day. No, in my practice. Twice. 2 tubs, no? Alas 8 ng umaga, alas 8 ng gabi, or kaya 9 o'clock ng umaga, 9 o'clock ng gabi. Okay? Sometimes, 2 to 3 months, ako kung magbigay ng Hemaway po natin. Kasi kahit na po na-relieve na yung pasyente, na Doc, maginhawa na yung pakiramdam ko, okay na okay yung Hemaway mo. Pero deep inside, posible may maga pa rin. Kaya sometimes nag-maintain ako talaga ng 2 tubs for a longer period of time, mga 3 months. So, how long nga daw po ba naglalast itong hemorrhoid or almoranas, Doc? Hanggang kailan niya titiisin, di ba? Or hanggang kailan niya mararanasan na meron siyang almoranas? Depende. Sabi ko nga po, it's a case-to-case basis, no? Kung simple lang po almoranas siya, simpleng malita kuntil lang siguro, medyo parang kinikiliti lang yung tumbong mo para makapikati lang, ayan. Baka topical lang, baka pamahid lang po talaga. Pero pagka may kasama ng dugo, meron na pong thrombose na, magang-magana po talaga, nagbabiolations na nga yung ano mo, naging itim pa nga yung iba, okay, no? Baka need natin po talaga na ng i-double dose, triple dose pa nga. Okay, na pagka, pagka masyadong malaki talaga, nagko-cauliflower na, sometimes, nagre-recommend na tayo ng surgery. Okay. No? We call the expertise of the gastroenterologist or kaya gastrosurgeon para po tulungan po natin yung ating pasyente. Gaano nga naman daw po ba katapang itong Hemaway, Doc, na kailangan ba may laman na yung kanilang sikmura bago sila mag-take ng Hemaway para nga po hindi mangasim yung kanilang tiyan, or may mga parang side effects daw po ba silang dapat na i-expect once na sila ay nagte-take nito? Number 1, okay, since na ito po ay galing plant-based, galing po sa citrus, baka mamaya po kasi yung iba hindi matolerate yung asim. Okay. No? Kaya might as well right after a meal ang pag-inom, right after a meal. Dahil nga po sa pag-take nito ay kinakailangan na pangmatagalan siya. Pangmatagalan, okay, depende po, no? Depende po sa situation talaga. Pagka maliit lang, siguro sa linggo lang. Yes. Okay? Pero kung malaki, sabi ko nga po, ako in my case, may mga pasyente ako, 3 buwan ko pinapainom. Bago talaga totally na-relieve, no, yung mga pasyente. So, depende talaga sa situation. How about the side effects naman daw po ba, Doc? Kung may mga dapat silang i-expect na ma-encounter? Relatively safe, but then, since na nagpapaganda po ito ng daloy ng dugo, pagka ang pasyente ko po ay nagtitake po ng clopidogrel, aspirin, warfarin, dipyridamol, okay, ito po yung mga gamot po, mga apexaban, ito po yung mga gamot po para po lumabnaw yung daloy ng dugo ng mga tao po may sakit sa puso, mga inatake sa puso, yung pong mga ganun tipo, no, medyo nagbabawas ako. Binabawas ako kasi baka mamaya po mag-bleed bigla yung pasyente. Okay. O kung hindi mo po externally mag-bleed, baka magulat yung pasyente, bakit para lagi ako nagkakapasa? Nagkakapasa is already a sign na masyadong malabnaw na yung dugo mo. Okay. So, importante yung parang ibabalanse din natin. Okay, pag-usapan pa nga po natin, Doc, iba pa nilang katanungan tungkol sa almoranas o hemorrhoids dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan.
Tandaan nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod. 4:05 na po ang inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po last part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV at kapartner pa nga rin po natin ang Hemaway na Lunas sa Almoranas. Ang Hemaway nga po ay available sa Mercury Drug Outlets nationwide. Sa murang halaga, abot kaya ng inyong mga bulsa, maaari po kayong mag-avail ng Hemaway na panglunas nga po sa Almoranas. Para po sa iba pang katanungan, maaari po kayong magpadala ng inyong message sa ating hotline number na 0998-583-1397. Ulitin po natin, 0998-583-1397. At may question po dito, Doc, no, na pwede daw po bang mawala or gumaling ang almoranas ng kusa na hindi po nagtitake ng anumang gamot? Pwede po yun, no? Lalo na po pagka yung mga risk factors ay nabawasan po, no? Number 2, sabi ko nga po, depende sa level. Yes. No? Kung talaga po ito ay mild pa lang po talaga to. Okay, posible po kahit wala pong gamutan. Babalik at gagaling po kayo. Pero kung talaga pong magang-magana, masakit na pong umupo, may bahid na po ng dugo, nako, need natin pong uminom ng gamot. Okay. Ito naman question na isa pa nating listener, Doc. Hindi naman po ako constipated, pero bakit po kaya ako nagkaroon ng almoranas? Okay. Alam niyo po mga kaibigan, siguro po hindi niyo po napapansin po, sometimes pagka nagpo-poops po kayo, medyo nag-gain kayo ng extra force. No? Umiri kayo ng medyo powerful ng konti. Okay. No? Posible po yung ganon. Number 2, baka nga hindi nga kayo constipated pero hindi kayo nakafocus sa pagdumi. No, marami po tayong mga kababayan po na ginagawa pong bookstore, yung pong CR. Doon na nagbabasa. Lalo na po kung maganda yung CR, meron ganun yes. Diba? Kala mo sala na, diba? Kwarto, ganyan. Na mas malapat pa sa kwarto ko. Yung mga ganun tipo, diba? Na ginagawa pong bookstore, no? Nagbabasa mo na ng pocketbook, okay, nanonood mo na ng YouTube. Hindi lang bookstore, kundi ginagawang entertainment room ang CR. At sa bagay, may nakita na akong ganyan. Pagpasok ko ng shower room, sabi ko, ano ba ito? Mas malaki pa sa kwarto ko. Makita ko may television pa. Yung mga ganun tipo. No, so, yung mga ganun tipo po, so, hindi kayo nakafocus. So, urong sulong. Urong sulong po yung poops nyo doon. Kaya yung pong anus, no? Yung pag pabalik-balik po, urong sulong po, posible po mamaga.
yung pinaka anus ninyo, no? Yung pong mga ugat ninyo dyan, posible pong mag-umpisa po yung almorana. Pero hindi naman po for that duration, di ba, Doc? Agad-agad ka magkaka-almoranas kung bigla ka lang na puwersa na umire or dumumi ng araw na yun, Doc. Hindi And naman sometimes talaga namamana din. Talaga namamana po kasi yung almoranas po. Kaya po dapat kumain tayo. Ngayon pa lang po kilalanin mo na si gulay. Eto, Doc, question rin lang, bakit naman daw po feeling niya may hemorrhoids get worse at night? Kumbaga parang lumalala or mas nararamdaman yung mga signs and symptoms na mahapdi, makati sa gabi? Oo, dapat to magpa-check up na. No, para ayaw natin manghula tayo. Magpa-check up na po kayo sa pinakamalapit po na family physician or health center at that. Alam niyo po mga kaibigan, niyo pong istabin po yung mga health center natin. Lalo na po, I'm talking about City of Manila. Yes. Okay, na pinaganda na po talaga yung mga health center po natin. Sometimes may mga lab na May CBCU rin na nga po. So, importante po na pagka nakaranas po kayo, may naramdaman po kayo, huwag niyo na pipagwalang bahala. Pa-check up niyo na kaagad. Okay. Eto, Doc, sabi ng isa nating mother na listener, relate ako sa topic. 2 na po yung anak ko, kapag nag-CR ako, may dugo po. Nakakatakot sobra. Minsan wala naman pong dugo. So, posible talaga mawala yun, no? Posible po talagang, kasi alam niyo po, napakanipis po yung balat ng skin natin. No? Kaya po, pagka napunit o kaya nagkasugal, minsan mabilis po talagang gumaling. Okay. Manipis Oo. Diba? No, pero syempre nga kung lagi na po naiinsulto yung part na yon, lagi na lang po kayo may nagkakaroon kayo ng microhemorrhages. No, paunti-unti nagtatapong kayo ng dugo na hindi niyo nakita na mata niyo. Yes. Okay? But then eventually kayo po magiging anemic. No? Yung pong anemia ninyo ay baka doon galing. Doon po sa inyo pong anus, no? Kaya po mas mainam po na magpa-check up kaagad. Para nga daw po sa mga nagkakaedad na ang almoranas, Doc, dahil nga po habang tayo ay tumatanda, numinipis yung skin or yung tissue sa ating anal area kung ba't nagkakaroon ng almoranas? Hindi naman po. Kasi kumukunat nga yung natin. Kumukunat yung ating pong mga nawawala po yung elasticity. Which yun na po. Before po, pagka medyo matigas yung dumi mo at napasarap yung kain mo, marami ka nakain talaga, minsan isang ire mo lang, isang porsadong ire, labas Diba? Yung mga ganun tipo. Kaso nga lang po, pagka nagkakaedad na po tayo, dito na po nagkakaproblema. Katulad ng kwento ko po, tungkol doon sa 68-year-old na nanay, di ba? Na inaaway niya na yung anak niya kasi hindi siya makapag-pupsang maayos. 5 araw na siyang hindi nakakadumi. So ganun po talaga, no? Everything changes as we grow older. Yes. So, para nga po sa mga tagapakinig natin, Doc, ano nga po yung parting words natin? Paano nga po natin maiiwasan ang almoranas? Kailangan nga po tayong kumain, di ba, ng mga masustansyang pagkain, specifically gulay at prutas na mayaman sa fiber. Pero, physical movement, Doc, meron bang specific exercise na inirerekomenda para nga po mas maging maganda yung ating bowel movement? Lakad-lakad lang for elderlies, no? Pero kung kaya niyo po, may nakita nga ako, di ba, 72-year-old, parang, I remember, nung nag-join ako sa Operation Tulong ng Love Radio, no? Sa summer saan nga ba ito pinuntahan namin? Sa may Muntinlupa, no? Poblasyon, Muntinlupa, Southville. Okay, talaga, 60-year-old, 65, 62, 68, na lola, nagsusumba. Di ba? Yung mga tipo. So, pag ganyan po tayo ng galaw po, gumagalaw po yung bituka natin, which will makes it easier for us to defecate. Okay lang na kumain ng mga karne, di ba? Pero kailangan may physical activity. Well, ang hirap ang sagot Ang hirap ang sagot po. Ang sagot na, okay, anong klaseng luto sa karne? Okay, maalat ba ito? Masebo ba ito? Mataba ba ito? Okay. So, marami kayo i-consider lalo na pag alam mo sa sarili mo na hypertensive ka pala. Ayun lang. Alam mo sa sarili mo pala, ang dami mo may iniinom kang gamot for
for cholesterol, for may ininom kang gamot for sebo, lalo na kung mataas pa yung creatinine mo, Kareya. Yes. No? So, bawal na bawal po sana dyan maraming karne. So, depende rin po talaga sa situation. Ang sinasabi po natin, hindi kayo talo po sa gulay at prutas, no? Whether kahit na, Dok, diabetic ako, bawal sa akin, hindi rin. Okay? Basta in moderation lang. Okay? Depende siguro kung paano nyo rin po kakainin po. Maganda sana kung hilaw, no? Vegetable salad. Pero pwede mo kayo kumain ng pinakbet, bulang lang. Yung mga ganun. Ako, pagka nakakita ko ng kare-kare, ang una ko talaga hinahanap, puso ng saging, yung pong petsa, yung sitaw, yun ang una kong hinahanap kaysa doon sa pinaka-meat part. Kasi basically, yung sabaw kasi ng kare-kare, masarap na. Sa totoo lang. Diba? Masarap na, lalo na kung may kasama na siyang alamang. Diba? Lalo na kung yung medyo peanut sauce, yung dating. Diba? So, masarap na siya. So, yun ang una kong hinahanap pagka kare-kare. Nasusunod ko hanapin yung konting tuwalya. No? Pag kare-kare, hindi ako mahilig sa laman. Ang gusto ko yung tuwalya libro. Yun ang gusto kong part. No? So, kumbaga, in moderation, konting meat, pero maraming gulay. Sabi po ng mga eksperto ng platong Pinoy or pinggang Pinoy, sana raw po kumakain tayo ng 6 to 8 servings. 6 to 8 na servings po ng gulay everyday para po makatulong po sa ating timbang. Okay? Makatulong po magwalis ng ating pong bituka. Okay? Makatulong po sa ating blood sugar. Okay? So, maraming benefits pagka tayo po ay kumakain ng maraming gulay. Not to mention, siyempre, yung ating pong almoranas, yung ating pong pag-poops, magiging regular yan. Yes. Swabing-swabbing na yan, di ba? So, kinakailangan, let's go back to the basic. Yun ang importante doon. Okay. So, yan nga po ay ilan sa mga tips natin para nga po makaiwas sa almoranas. At syempre, Dok, huwag kakalimutan na uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Po yun. Baka mamaya po, kaliwat-kaliwat yung handaan po ninyo na pupuntahan, puro soft drinks or soda ang inumin nyo. Hindi po. Mas maganda po tubig. O kaya po yung mga water infusion. Diba yung may sa mga hotels, mga lemon, may mga nakalubog na lemon, diba? May mga ganang pipino. Yan ang upakan nyo talaga. Yan ang maganda po sa ating pong katawan. Rich in vitamin C po, may fibers din yan, okay, na makatutulong ko talaga para po labanan po yung constipation, okay, para po hindi tayo magkaroon ng almoranas. Yes, and just in case nga po meron na kayong almoranas, katuwang naman po natin sa paglunas dyan ang Hemaway. Muli ang kanilang hotline number para nga po sa may mga katanungan ay 0998-583-1397. At ang Hemaway nga po ay available sa Mercury Drug Outlets nationwide. Muli, Doc, para nga po sa mga nais pong magpakonsulta, ang inyo pong clinic address and hotline number. Yan, ating pong clinic address po ay nasa Buendia Corner FB Harrison, Balbidos Clinical Laboratory. Congratulations po sa lahat po ng pumasa po. Mga kamag-anak ko dyan sa Tapas, sa Kalinog, sa Haro, Iloilo. Good evening po sa inyong lahat. Ayan, congratulations nga rin po pala sa aking jeepmate. Ayan. Si Rachel Marasigan. Good evening. Nakikinig rin po sa atin. Maraming salamat. Thank you once again sa ating family physician at infectious disease expert. Walang iba kung hindi si Dr. Ray Salinel Jr. Magkarinigan po tayo hanggang sa susunod. Yan nga po ang kabuuan ng ating discussion. Dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Inyo pong nakasama Elanie Bensal. Bumabati ng magandang gabi. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit